Magandang araw po sa inyong lahat. At eto na naman ako. Medyo matagal ako nawala, but ngayon po ang pag-uusapan natin ay basic na paano magnegosyo. Ako po si Butch Bartolome at salamat po sa Colayco Foundation at DCRH TV. At eto po ang ating seminar na ating binibigay para sa lahat. By the way, gusto ko pong balitaan o batiin yung mga ating nanood, no? Sa Puerto Princesa, San Matias, San Fernando, Pampanga, at sa iba-ibang probinsya. Maraming salamat po sa feedback. So, bago po tayo magsimula, ay ito lang po ang aking email address, no? Marami po nagtatanong sa akin, paano ko ba makukuhang matawagan ka o makausap ka? Yan po ang aking email address. Yan po ay philfranchiseguru, okay, @gmail.com. At kung kayo po ay nasa Facebook, I'm sure naman lahat tayo nasa Facebook, okay, Fran Guru po ang aking fan page. At yung website ko po ay madaling tandaan, 3 letra lang po yan, gmb.com.ph. Okay, so simula na po tayo ngayon. Ano ho ba ang paano at paano magnegosyo ba? Okay, marami nagtatanong sa akin. Alam niyo po, ako ay isang negosyante rin at again, God's blessing ay 21 years na yung aking negosyo. But eto po yung tituro ko sa inyo ay hindi siguro nakukuha ito sa libro, but more on the experience. At the same time, yung mga taong tinulungan ko, no, yung mga negosyanteng successful na. Ang unang-unang pong ginagawa ay number 1. Ito po yung exercise. Nako, sigurado alam niyo na po ito. Lalo na yung mga uma-attend na seminar ko. Ito pong exercise na ito ay isang exercise on paradigm shift. Ang tinatawag natin ay, masosolve mo kaya ito sa 16 dots po at 6 na straight lines i-connect ninyo, ay mako-connect nyo kaya lahat ng 16 dots? Yan ang tanong natin. So ang tanong natin dyan ay, kaya kaya? Kung kaya ng iba, bakit kaya hindi mo kaya? So, again, bibigyan ko yan ng solution. Kaya nyo na ba ito? But again, ito na po ang solution. No? Baka mamaya hindi tayo matapos at ating sinusolve yan. Ito po ay ganito ang solution. But anyway, after I show you the exercise, ay baka gusto niyo ulitin at try ninyo ulit. No? Ito po ang solution. Yan. No? Makikita nyo yan. So makikita nyo na sa 6 na straight lines ay nakokonect lahat ang 16 dots. Ang ibig sabihin nito ay thinking outside the box. Ang pagninegosyo ay importante. Ang importante dito sa exercise ito ay, ikaw ba ay madaling mag-isip outside the box doon sa situation mo? Ikaw ba ay lumalabas at nakakapag-isip ka? Because marami pong mga entrepreneur ang ganitong ginagawa. Sila po ay dating empleyado, sila po ay dating mga nagtatrabaho lang, at nung gusto nilang magkaroon ng negosyo, ay sabi nila, paano kaya? Kaya kung parating ang isip ng isip, ay teka muna, lumabas ka muna dyan, magpahinga ka, think outside the box, because maraming possibilities. Okay, question, kung kaya nila, kaya mo kaya? Let me tell you a story of one person I was able to help personally. This person, kung nakikita nyo po, ay ito pong batang ito, ay nagsimula na mahirap po ang kanilang pamilya. Taga Rojas City po yan. Ang kanilang unang negosyo ng kanyang pamilya ay isang munting sari-sari store. In fact, lumaki na lumaki, konti-konti. But again, sa hirap ng buhay, hindi siya pinag-aral ng kanyang tatay. Dahil gusto ng tatay niya ay matapos muna yung kanyang pangatlong kapatid na babae. No? But in short, siya ay tumulong, siya ay nagtatrabaho sa grocery. Kaya nga medyo hindi na siya lumaki dahil, alam mo, 4'9" lang ata itong taong ito dahil sa liit, sa munting edad, ay nagbubuhat na siya. Okay? But, tignan mo naman talaga ang kapalaran. Kung gusto mo talaga, mangyayari. Because itong batang ito ay nagkaroon ng dream. At yung dream niya ay magkaroon ng isang negosyo na negosyong papatok. At siya ay talagang in love with that business. Akalain nyo ba, nagkaroon siya ng opportunity, nagsimula siya ng 2,000 piso, 2,000 pesos po. Tama po yung narinig nyo, 2,000 pesos. At yung 2,000 pesos ay, maniwala kayo,
sa hindi. Yan na po. Nakikita niyo po ba yan? Na mismong isang hamburger chain ay binili siya sa halagang 3 bilyong piso. Yan po yung mga inasal. Akalain nyo naman, 7 years time nung mula siya nagtayo ng negosyo, ay binili siya ng Jollibee sa halagang 3 bilyon. Naku, cash. Sabi ko nga, ewan ko, nakakabilang ka kaya? Mahirap magbilang. Mahirap magbilang ng cash, di mo ba? Minsan 5,000 pesos medyo naguguluhan na ako. 3 bilyon pa kaya? Akalain nyo, sasabihin mo swerte? Hindi po yan swerte. Yan ay isang passion, yan ay isang persistence, yan ay kanyang dream to become a successful entrepreneur. Ang negosyo po ay dapat lagyan ng feelings. Ang pagnenegosyo po ay dapat lagyan ng passion para sumipa. Importante yan. Hindi pwedeng, ay gusto ko magnegosyo pero wala naman sa loob mo. Or siguro 20% lang ang nandun sa iyong interest. Hindi po pwede yan. Hindi yan sisipa. Okay? Kaya nga, tignan niyo yan. Ang mga inasal ay, again, imagine, 70% lang ang binenta niya, 30% siya pa rin may-ari. So, ang isang sikreto ng entrepreneur ay hindi rin siya swapang. So, ang pagnenegosyo po ay wag ho ninyong angkinin lahat. But, magkaroon kayo ng isang corporate social responsibility. Ito yung tinatawag kong dapat you give something in return to the community. Alam niyo po, itong batang ito, dahil hindi nga siya nakapag-aral at nakakuha siya ng 3 bilyong piso, akalain niyo itong taong ito, nag-donate ng isang building o 5 palapag na building at yung lupa ay doon po sa Iloilo Province at naglagay siya ng 30 million pesos para magkaroon ng first public college. Akalain niyo yan? Sabi mo, ay, ang swerte naman nila. Oo, kasi merong isang entrepreneur na nagkaroon ng isang regalo para sa mga tao, para sa mga taong hindi nakapag-aral. Because sabi ng bata, though hindi ako nakapag-aral, ako ay gusto kong maglagay at magbigay ng isang regalo para sa mga kababayan ko para makapag-aral. Yan po ang social responsibility. Yan po ang isang sikreto ng pagnenegosyo. No? So, yan po. Now, ang negosyo po ay wala sa edad. Kaya minsan sabi nila, tignan mo naman talaga, no? Akalain mo, si Injap Sia ay naglagay ng negosyo at the age of 19 years old. Ngayon po, siya ay 34. Ito naman pong isa ay isang ginang ng tahanan na 6 ang anak. At 6 na anak na 5 yung anak na lalaki at isang babae. Akalain nyo, siya ay nakaisip maglagay ng negosyo. Ano yung negosyo? Isang pandisalan. Na ngayon, nakilala natin siya ang Julie's Bake Shop. Ang Julie's Bake Shop po ay 600 na branches na. No, but again, paano ba si Tita Julie? Ano ba nangyari sa kanya? Alam niyo po, sa kanya, nagnegosyo siya dahil sa isang pangangailangan. Kaya nga, minsan ang pagnenegosyo, minsan po ay dahil dala rin ang pangangailangan. Dahil gusto mo rin magkaroon ng additional income. Dahil sa kanya, 6 ang anak niya at ang asawa niya ay isang empleyado at hindi magtutugma ang gastos. Akalain niyo naman, yung pag-aaral lang, yung mga tuition fee, okay? Lalo-lalo na yung pagpapakain. So, siya po ay naglagay ng isang negosyo. Alam niyo po ang sinimulan niya? Isang catering concessionaire. At ang sabi niya, well, marunong ko magluto, bakit hindi ako mag-apply as canteen concessionaire sa isang factory na 1,000 tao? Etong isa, pag ikaw ay gusto mo magkaroon ng negosyo, listen to opportunities. Watch out. Be aware. Okay? Ano ibig sabihin ng be aware? Wakinig ka. Pakinggan mo. Kapain mo. Because siya ay nagkaroon ng isang problema. At ang sabi sa kanya ng manager, Mrs. Julie, kailangan po namin kayo makausap.
because meron nung kaming feedback tungkol sa inyong catering business dito sa factory. Kinabahan siya. Bakit siya kinabahan? Aba, akalain mo, nagbibigay na ng income ito. Okay? Medyo gumiginhawa na yung kanyang kabuhayan at nakakatulong na rin sa pamilya. All of a sudden, bilang bibigyan ka ng ganitong sitwasyon. So, hindi siya makatulog. So, finally, the following day, nag-meeting sila. Alin niyo po ba ang isang concern lang? Yung mga factory workers ay galing sa baryo na sila ay maagang nagpupunta sa factory at hindi nakakakain ng almusal. Ang suggestion lang ay sana magkaroon din siya ng breakfast line. Now, ano yung opportunity dito? Siya ay naglagay talaga ng breakfast line kasi wala naman siyang magagawa. Yun ay mungkahi ng may-ari ng factory. But, nung nagpunta siya sa bakery at binili niya lahat ng pandesal na ginagawa ng panadero dahil kailangan niya magkaroon ng breakfast, alas 3 pa ng umaga, nandun na siya, naka-standby siya, lahat. At ito yung panadero lumabas. Mrs., saan niyo ba dadalhin yung aking pandesal? Lahat ng aking niluluto ay dinadala niyo. Binibenta niyo ba yan? Alam niyo, sabi ni Miss Julie, hindi. Ito ay sinasama ko rin para sa aking catering business. Ito ay parte ng almusal. Ito po ang makinig kayo sa isang opportunity. Alam niyo po ba ang sabi ng baker? Mrs., bakit hindi ko na lang kayo turuan? Now, for us, when we listen to that, sabihin natin, ay, joke. Hindi ho joke yun. Si Miss Julie ay mismong sineryoso yung statement na yon. Alam mo ba ang sabi doon sa baker? O sige, ngayong hapon libre ako, kailan tayo magsimula? That is the start of their big opportunity. Ano yun? Because siya at yung baker ay nagpartner, nagtayo ng bakery at bingo. Yan na po ang Julie's Bake Shop. So, yan po ang pagsikreto ng pagninegosyo. Yan ay makinig ka sa opportunities, tignan mo ang mga iba-ibang senaryo at hindi lang gaya-gaya. Tinignan niya. Ngayon, si Tita Julie ay 85 years old, but she has her family helping her out. So yan po. Ang question ay, hindi po yan nasa edad. Alam mo ba ngayon, marami mga bata na nagninegosyo ngayon. Nako, sa dami nating culinary school, ay maraming mga kabataan na nag-iisip maglagay ng negosyo. But ang importante ay hindi lang paglalagay ng negosyo. Importante ay ano ang iyong kakaibahan. Ang pagninegosyo po ay number 1, na parati ko sinasabi, unique selling proposition. Ano ang kakaibahan mo sa mga pares-pares mo? Ano ang natatangi sa iyo? At ano ang magic na nilalagay mo dyan? Ito yung, kumbaga, personalized attention. Kaya nga, minsan ang pagsasabi ng negosyo, tignan mo naman, nagsimula yan sa maliit. Ngayon ay malaking-malaki na because meron silang persistence, meron silang faith, meron silang confidence. Siya nga kayo yung mga nakikinig na gustong magkaroon ng negosyo, huwag muna pera. Kasi marami yung nagsasabi sa akin, ay boss, siguro kailangan ko munang kumuha ng 2 milyong piso. Okay, sasabihin ko meron kang 2 milyon, pero hindi mo naman alam kung anong gusto mong inegosyo. Baka yung 2 milyon ay malustay, mawala. Di ba? So, ang importante dito po ay ano yung konsepto mo? Isulat mo. Ano ba yung love mo? Ano yung produkto o your serbisyo na gusto mong i-start? Again, looking at the exercise natin kanina, yung thinking outside the box, ito po yung inyong dapat gawin. Think outside the box, be innovative, at don't be afraid to become daring. Sometimes, people may call you crazy, but in the end, sino po yung nagtatawa? Papunta sa bangko, ika nga. Ikaw. Because ikaw ang magsasabi na ito ang aking negosyo, ito ipapatok, ito ang dapat ng merkado,
at makikita nila ako ang magiging magwawagi. Di ba? Yun ang maganda. Be daring. Huwag yung gaya-gaya ka lang. Kung ano alam ni Maria, ay gagayahin ni Carlos. Anong gagawin ni Carlos? Gagayahin din. Uso-uso. Walang pagkakaiba. Okay? Now, tignan nyo naman, si Tita Julie, yan po. Akalain mo, nag-revolutionize siya ng bakery. Di ba, nung araw, pag nakikita niyo yung mga bakery, mga nakatago ang mga bakers, no? Yung mga panadero. Meron lang maliit na bintana na nandun at nilalabas yung tinapay. Marami tayong mga kasabihan dyan. Ako, baka naman iba ang ginagawa na sa aming pandesal at iniipit-ipit na yan dyan. Si Tita Julie ay binuksan niya ang bakery niya. Wala siyang pader. Now, sasabihin mo, Tita Julie ba ay nag-aral ng baking? Hindi po. Yan po ay nag-isip siya. Yan po ay nagsabi siya na kung ako'y customer, ano kaya ang aking gusto? At nung nakita niya, ay ayoko ng bakery na natakatago yung mga bakers. Gusto ko makita yung paggawa nila. Gusto ko makita yung kalinisan ng kanilang bake shop. Yun ang ginawa niya. Binuwag niya yung pader. Now, siyempre, kitang-kita ng mga tao, ang linis, maliwanag. Isa pang revolution na ginamit niya sa negosyo niya ay hot bread every hour. Ayan. Sasabihin mo, oo nga no, pwede yun patok yun Ba't sasabihin mo, bakit di ko kaya naisip yun? Naisip ko na yun, ba't hindi ko naman ginawa? Si Tita Julie, tignan nyo, hot bread every hour. Tinanong ko si Tita Julie, bakit niyo po naisip yun? Paano niyo po naisip yun? Sabi niya, Butch, kailangan ko ng kakaiba. At nung tinitignan ko yung mga customers ko, listen to your customers, watch your customers. Importante po yan. At yung mga customers pala, nakikita na kung ano yung bagong luto, ay parati nilang kinakapa ang escaparate. Tinitignan nila, uy, masarap itong tinapay nito, uy, bagong luto ito. Di ba? Minsan uuwi tayo ng maaga. Ang parati natin sabihin, masarap siguro ang pandesal na bagong hango sa oven. Di ba? So, si Tita Julie ay nagsabing, teka, huwag tayong gagawa ng tinapay ng alas 12 ng gabi para kinabukasan at hanggang alas 12 ng gabi na susunod na araw ay nakaluto na lahat. Hindi. Ang sabi niya, magluluto lang tayo ng 1 kilo tuwing kada oras. At ito yung mga bread na lulutuin natin. Aba, doon siya sumikat. Kaya nga pag negosyo, do your homework. Let me repeat. Start writing down. Start getting a notebook. Start writing your concept, your procedures, no? At alagaan ninyo ang negosyo nyo, lalong-lalo na yung first impression. Dapat malinis parati. Dapat maganda yung serbisyo. Okay? So, yan po ang isa sa mga sikreto. Ang next po ay, tingnan nyo po ito. Isang housewife na ang kanyang profession ay sa mata, optometrist. Di ba? But, sabi niya, teka, meron akong lab Ang lab ko ay mani. Gustong-gusto ko yung mani. Okay? Kahit anong klase, roasted peanuts, adobo peanuts, spicy peanuts, at yung kanyang biyanan ay merong kastanyas din. So nag-isip-isip siya, sabi niya, parang hindi ako happy sa aking pagiging optometrist. Oo nga, pinag-aralan niya yon. Pero minsan sa buhay natin, ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na paradigm shift. No? Kumbaga yung direction ng ating buhay ay minsan konting kaliwa. Dahil yan ay kung dyan tayo masaya. Akalain nyo, nagsimula siya ng peanuts at nagsimula siya sa isang maliit na supermarket na in fact, yung cart niya ay isang palutsina na narimata ng supermarket. Ang sabi ng supermarket sa kanya, gusto mo magnegosyo? Eto, meron kaming isang cart na hindi na kinuha ng dating nangungupahan. Gusto mo ba ito? So sabi niya, well, okay lang naman. Nagsimula siya ng ganyan, 3 bilao, at
Ito pa ang nangyari. Akalain nyo, ganyan lang ganyan siya. 7 taon na siya, 7 cards in 10 years. But, sumipa siya. Bago tayo magpatuloy, isipin nyo mga sinabi ko. Si Injap, nagsimula ng 2,000. Si Tita Julie, nagsimula ng 50 years old. At si Josie C. ng Peanut World, nagsimula sa isang maliit na cart. Pabalik po tayo. Huwag niyong kalimutan, ito po ang ating seminar. At yan po ay tatalakayin natin in starting a business. Okay?